Ang nakaraan, nakilala ni Tachibana at Jinguji si Swords na galing din sa kanilang mundo at inaresto siya ng mga pulis dahil hindi niya sinasadyang nasira ang mga kabahayan. Nagpakilala siya bilang hero pero ayaw maniwala ng babaeng pulis. Habang nakikinig ang magkaibigan na Jinguji at Tachibana, kinausap si Swords ng punong tagapamahala ng bayan at sinabing talunin niya ang malaking nilalang na naka-armor upang patunayan kung tunay siyang hero at sumang-ayon naman ito. Ito ang episode 5 nanograms istorya tungkol sa buhay kasama ang isang ordinaryong lalaki na muling nagkatawang tao sa katawan ng isang kapanta-pantasyang cute na babae. Habang naglalakbay sakay ng karuwahe, inilabas ni Lucius ang isang papel para sa kanilang gagawin. Pinaliwanag niya na may isang malaking nilalang na nakabaluti ang nagnanakaw sa mahihiwagang kagamitan ng mga tao na nasa kalsada patungo sa kanilang bayan. Sinabi nito na may mga pinadala silang grupo ng tao upang mag-imbestiga ngunit pagkatapos ay natagpuan ang mga ito na wala ng mga ari-arian. Nabigla ang tatlo nang nabanggit nito na nakasaad sa papel na ang lahat ng nasabing grupo ay iniwan din na hubot-hubad. Nagtanong si Jinguji kung bakit isinama sila sa misyon na yun kahit wala silang kasalanan. Itinuro ni Lucius si Tachibana at sinabing inatake siya nito sa pag-iisip. Nagpaliwanag naman si Jinguji na hindi siya inatake ng kaibigan kundi meron sumpa si Tachibana para mabaliw ang mga nakakakita dito habang tinuturo si Swords. Nagsalita ang babae na hindi tatalab sa kanya ang charm ngunit habang nakayuko ito, dahan-dahan tumaas ang kanyang kamay at tinanong si Tachibana kung gusto niya ng candy. Masayang tinanggap ni Tachibana ang candy at napatingin ang dalawang binata. Tumigil sa pagtakbo ang kanilang sinasakyan at biglang may lumitaw na liwanag na siyang hamati sa kanilang sinasakyan at nagpakita ang malaking nilalang na naka-armor. Nakailag ang pulis at sina Jinguji habang lumipad naman sa ere si Swords at ang nagmamaneho ng kanilang karuwahe. Habang nakatitig sa direksyon ni Jinguji, nagsalita ang armor na nakakaramdam siya ng malakas na kapangyarihan sa kanila at pinapaiwan ito. Sumingit si Swords na mukhang kailangan na niya makipaglaban habang nakahigang pabaligtad sa puno. Pinaalala ni Jinguji at Tachibana ang pwedeng mangyari kapag nakipaglaban siya nang makita nilang inilabas niya ang kanyang espada. Pinaliwanag nila na mapuputol ang mga puno at kung may mga nangangahoy na malapit sa kanila pwede siyang makapatay. Natakot ito at nakaisip ng kalokohan na kaya siya pinagsabihan upang gamitin lang ang kanyang natural na lakas para makita nila ang kanyang abilidad habang tawag-tawag niyang tatay si Jinguji. Sumugod ito ng mabilis sa kanilang kalaban at nagpalitan sila ng puwersa ngunit nasuntok siya ng malakas dahilan upang lumipad ito ng malakas at magpagulong-gulong. Lumusab ang kalaban at tinanggal ang suot nito. Binilog niya ito na parang bola at kinain kasama ang kanyang espada. Nagduda si Lucius na maaring may tao sa loob ng malaking armor habang nakatitig dito. Nagulat siya nang nilampasan lang siya nito at lumusab sa direksyon ni Tachibana. Buti na lang ay binuhat siya ni Jinguji at nakailag ang mga ito. Nagpasalamat naman si Tachibana kay Jinguji sa pagligtas nito sa kanya. Binalaan sila ni Lucius na ang tiara ni Tachibana ang puntirya nito. Nagtanong si Jinguji sa babaeng pulis kung magkano ang sahod nito nang aalisin na sana ni Tachibana ang kanyang suot sa ulo. Para itong nawala sa sarili nang tinanong siya at nag-isip. 100 gold coins ang kanyang sagot para sa sahod niya sa buong taon. Nagulat si Tachibana na animoy na kuryente sa nalaman nito nang pinaliwanag ni Jinguji sa kanya na ang kanyang suot na tiara ay nagkakahalaga ng 3 taon na sahod ng pulis kaya siya ang inaatake ng kalaban. Inutusan niya si Jinguji na talunin ang malaking bagay na umaatake sa kanila. Malakas na umatake naman si Lucius habang nakaupo ang malaking nilalang dahilan upang hamangin ng malakas at lumipad ang alikabok sa paligid. Nang pagkakita nito ay mabilis na lumitaw ang kamay ng kalaban at mabilis na tinanggal ang kanyang damit pang itaas. Nagulat ito at napaatres. Pinagmalaki ng malaking nilalang na matibay ang kanyang suot at walang makakasira dito at tinakot niya ang mga ito. Nagpakilala siyang si Vizd, ang top officer ng Demon Lord's Army. Pinakita isa-isa ang mga mukha ni Jinguji na may bakas ng pag-aalala at nang pinakita ang mukha ni Tachibana, nagulat ito at hindi ito makapaniwala sa nakikita habang nanginginig ang kamay na nakatitig sa direksyon ng kalaban. Habang nagsasalita ang naka-armor, nagsalita si Tachibana kay Lucius na babae pala siya dahil buong pag-aakala niya ay lalaki siya at humingi ito ng pasensya. Natulala si Jinguji at Swords nang hinubad ni Tachibana ang isa niyang damit at pinasuot niya ang tinanggal na damit kay Lucius.
Napasukan ng dugo si Jinguji habang buhat-buhat si Swartz na parang nire-wrestling ito. Sumigaw si Swartz at nakiusap na gusto niya siyang pakasalan at gusto niyang magkaanak sila at bumuo ng pamilya. Hindi na nagtaka si Tachibana at nakatingin lang sila sa kanila. Pinapaatras ni Lucius ang mga kasama nito at sinabing siya na lang ang makikilaban at sinabing pwede siyang maging hubad na buo at parang nawalan ito ng buhay. Pinigilan siya ni Tachibana at tinanong si Jinguji kung wala ba siyang maaaring gawin. Inihagis ni Jinguji ang kanyang suot upang ipasuot at pinaupo ito sa tabi. Sinabihan ni Tachibana ang dalawang kasama na sila ng bahala. Habang hawak si Swartz na hubad, napatitig si Jinguji dito at nakakaramdam na naman ito ng pagkahumaling sa kanya at biglang lumabas ang charm sa taas ng kanyang ulo. Nagalit si Tachibana dahil sumunod naman siya sa sinabi nito ngunit tinatablan pa din siya ng charm. Humingi ng paumanhin si Jinguji at pinaliwanag ni Swartz na dahil ito sa boyfriend shirt. Ito ay base sa mga napapanood nila sa TV na kapag nabasa sa ulan ang girlfriend nito at nasa bahay siya ng kanyang boyfriend. Papahiramin siya ng kanyang kasintahan ng kanyang damit. Itinaas ng kalaban ang kanyang sandata. Ibinalibag sa lupa at lumabas ang malakas na puwersa papunta kay Jinguji. Nagalit ito dahil hindi siya pinapansin ng mga ito kaya lumusab ito sa kanila. Napaikan si Jinguji habang iniisip ang boyfriend shirt. Sinabi niyang wala siyang interes sa mga ganitong bagay at hinampes niyang bigla sa kamay ang tira ng kalaban dahilan upang mapunta ito sa ibang direksyon at sumabog. Galit na pinapaliwanag ni Jinguji ang kanyang sarili kay Tachibana at lumusab ulit ang kalaban habang nakatalikod ito. Tinuro ni Tachibana ang kalaban sa likod nito at sumigaw ngunit sa galit ni Jinguji na pag-aakalang iniiba ni Tachibana ang usapan, mabilis lang itong nakakailag sa atake nito. Nainis si Tachibana kay Jinguji sa pinagsasabi nito na pagkumpara nito sa gusto nilang makitang suot ng isang babae kaya hinamon niya itong isipin niya na nakabani costume ito. Napaisip naman si Jinguji at nakita ito sa kanyang imahinasyon. Natigilan ito at hinayaang mauntog ang kanyang ulo sa armas ng kalaban. Lumipad ang armas ng kalaban dahilan upang lalo itong mainis sa kanila. Inilabas na niya ang kanyang buong puwersa at aatake na kay Jinguji. Habang nagbabangayan ang dalawang magkaibigan, ipinaisip na naman ni Tachibana kay Jinguji ang costume na pangkasambahay. Halo-halo na ang pumapasok sa isip nito ngunit nagmamatigas pa din siya na wala itong epekto sa kanya at bigla niyang hinawakan ang ulo ng kalaban at ibinalibag ito ng malakas. Nabaon sa lupa ang kalaban sa lakas ng puwersa at bigla siyang nagliwanag at sumabog. Nagtatalo ang dalawang magkaibigan nang biglang lumabas ang madaming usok sa kalaban at pagkakita nila dito ay may nakita silang isang batang babae. Kinagabihan, tinali nila sa lubad ang kalaban at galit itong nagsalita na pakawalan siya. Nang tinatanong siya ni Lucius tungkol sa Demon Lord, bigla niya itong dinuraan sa pisngi. Napaika ng pulis at kinuryente siya nito. Pinalabas niya ang mga kasama upang interogahin ang kalaban at pagkalabas nila ay bigla itong nagsisigaw ng malakas. Pagkatapos pahirapan ay kinulong siya sa isang selda. Umiyak ito at naisip na masakit pa din ang kanyang katawan dahil sa kagagawan ni Jinguji. Nagpakita bigla ang kanyang kasamahan at kinuha niya ito at tumakas. Pagdating ng umaga, binuksan ni Swartz ang kwarto ni Tachibana at binati ito. Pagkabukas ng kanyang mata, nakita niya si Jinguji at nagtaka siya kung bakit may isa pang pintuan sa kanilang kwarto. Pinindot niya ang doorbell at sumagot si Tachibana. Pumasok ito sa loob at nagtaka kung saan galing ang pinto at bakit mukhang panglalaki ang kwarto ng dalaga. Hinawakan siya ni Tachibana sa balikat at sinabing may kailangan siyang malaman na masakit na katotohanan. Pagkalabas nila ay nakita nila ang leader ng lungsod at ang pulis na nakatingin sa malaking butas sa lupa. Naisip nilang may ibang sumaklolo sa kalaban upang makatakas ito. Nanlambot naman si Swartz sa nalaman niyang katotohanan na lalaki at 32 years old na pala ang kanyang first love na si Tachibana. Natuwa naman si Tachibana sa reaksyon nito at tinanong niya ito kung ilang taon na siya sa tunay na mundo. Tinuruan niya si Swartz kung paano ilabas ang itim na screen at makita ang kanyang skill at level. Tuwang-tuwa ito habang inaasar ang binata. Napatingin naman si Jinguji sa kanila at naisip ang panahon noong bata pa sila kung paano siya isinali ni Tachibana sa mga kalaro nilang mga bata ngunit bandang huli, tinalo niya lang ang mga ito sa laro na ginawa nila. Tinawag siya ni Tachibana at pinakita ang status ni Swartz.
Nagtaka ang mga ito bakit nakatitig ito sa taas at pagkatingala nila ay nabigla sila sa kanilang nakita. At dito nagtatapos ang episode 5. Kita-kits sa episode 6.